Makalipas ang ilang taon, hindi na namin binalikan ang liblib na baryo kung saan nawala si Jenny. Pinilit naming kalimutan ang gabing iyon, ang sigaw niya, ang mga matang nagmamasid sa dilim, at ang malamig na boses na bumulong sa amin bago kami tumakbo palayo. Akala namin tapos na ang lahat. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng isang tawag mula kay Daniel. Pero bumalik siya. Napakunot ang noo ko. Sino? Sinong bumalik? Sa kabilang linya, huminga ng malalim si Daniel bago sumagot. Si Jenny. Nanlamig ang buo kong katawan. Ano? Bumalik siya, pare, ulit ni Daniel, mas mahina na ang boses. Andito siya pero may mali. Sa likuran ng tawag, may narinig akong mahina, isang tunog na halos hindi ko mawari. Isang mabagal, garalgal na paghinga. At isang mahinang bulong na halos hindi ko narinig, nandito na ako. Mainit ang sikat ng araw nang kami ay lumabas ng lungsod upang simulan ang aming biyahe patungo sa isang liblib na baryo sa probinsya. Sa loob ng lumang van na aming nirentahan, naroon kaming 5, ako, si Luis, si Mario, si Carla, at si Jenny. Matagal na naming hindi nakita ang aming kababatang si Daniel, kaya nang imbitahan niya kaming dumalaw sa kanilang bayan, hindi kami nag-atubiling magplano ng biyahe. Si Daniel ay dating nakatira sa Maynila kasama namin noong bata pa kami, ngunit nang mamatay ang kanyang lola, kinailangan niyang lumipat sa probinsya upang alagaan ang lupain ng kanilang pamilya. Simula noon, bibihira na lang kaming magkausap. Ngunit nitong huli, naging madalas ang kanyang mga mensahe. Tila ba may nais siyang iparating sa amin, ngunit hindi niya magawang sabihin ng direkta. Nang umalis kami ng lungsod, puno kami ng saya. Napakaraming alaala naming magkakaibigan, mga larong patintero sa lansangan, pagkain ng fishball sa kanto, at mga kalokohan noong high school. Habang bumabagtas ang van sa maalikabok na kalsada ng probinsya, isa-isa naming inalala ang mga masasayang sandali. Na-miss ko si Daniel. Alam niyo bang noong huli kaming nagkausap, parang may bumabagabag sa kanya? Tanong ni Jenny habang sumisimsim ng soft drink mula sa lata. Nga sagot ni Carla. Parang ang dami niyang gustong sabihin pero laging bitin ang kwento niya. Si Mario naman ay nakatanaw lang sa bintana, tila may malalim na iniisip. Baka naman gusto lang niyang makita tayo. Matagal na rin kasi siyang hindi nakakalabas ng baryo nila. Subalit habang palapit kami ng palapit sa kanilang lugar, napansin namin ang pagbabago sa paligid. Ang matataas na gusali at masisiglang pamilihan ay unti-unting napalitan ng mga malalawak na palayan at kakahuyan. Ang daan ay naging lubak-lubak at ang mga bahay ay papalaki ang agwat sa isa't isa. Hanggang sa dumating kami sa isang makitid na daan na tila matagal nang hindi nadadaanan ng maraming sasakyan. Tama ba to? Ang tahimik naman, bulong ni Luis ang nagmamaneho. Wala kaming nakikitang ibang sasakyan. Ang buong paligid ay tila balot ng kakaibang katahimikan, ang uri ng katahimikang hindi nagpaparamdam ng kapayapaan, kundi parang may bumabalot na tensyon sa hangin. Maya-maya, sa di kalayuan, nakita na namin ang isang lumang arko na may nakaukit na pangalan ng baryo, San Rafael. Sa ilalim ng arko, may isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatitig sa amin habang dumadaan kami. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng babala, at kahit hindi siya nagsasalita, parang sinasabi niyang, hindi kayo dapat nandito. Nang marating namin ang mismong baryo, doon namin napansin ang kakaibang atmosfera ng lugar. Hindi tulad ng ibang baryo na may maiingay na bata, mga nagtitinda sa kalsada, at mga magsasakang abala sa kanilang gawain, ang San Rafael ay tila natutulog. Ilan lamang ang mga taong nasa labas, at ang mga ito ay pawang tahimik at nakatingin sa amin na parang nagtataka kung bakit kami naroon. Parang hindi sila sanay sa mga bisita, bulong ni Carla.
Huminto ang van sa harapan ng isang lumang bahay na yari sa kahoy. Mula sa balkonahe ay lumabas si Daniel, nakangiti, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may anong hindi maipaliwanag na lungkot. Sa wakas, nandito na kayo, bati niya. Yumakap siya sa amin isa-isa, ngunit nang hawakan niya ang kamay ko, napansin kong malamig ito. Para bang kinabahan siya sa aming pagdating. Ayos ka lang bro, tanong ko. Saglit siyang nag-atubili bago ngumiti muli. Naman. Tara sa loob, sigurado akong pagod kayo sa biyahe. Pumasok kami sa bahay, at kahit mukhang maayos ito sa labas, may kung anong bigat ang bumalot sa akin sa sandaling tumapak ako sa loob. Ang bahay ay may amoy ng lumang kahoy at parang may bahagyang alingas-ngas sa paligid. Sa sulok, may isang altar na puno ng kandila at rosaryo. Napansin ni Luis ang altar at tinanong, mukhang mahilig sa dasal ang pamilya mo ah. Tila hindi agad nakasagot si Daniel. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot siya ng mahina, kailangan. Maya-maya, lumabas mula sa kusina ang isang matandang babae, ang kanyang ina. Nakasuot siya ng lumang saya at may hawak na isang tasa ng mainit na salabat. Nang makita niya kami, hindi siya ngumiti. Sa halip, seryoso niyang tiningnan si Daniel at saka bumaling sa amin. Magandang gabi sa inyo, Anya. Sana'y alam niyo ang inyong ginagawa. Nagtinginan kaming magkakaibigan. May kung anong hindi tama sa lugar na ito. At doon nagsimula ang aming pinakamalaking pagsubok. Pagkatapos naming pumasok sa bahay ni Daniel, unti-unting bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko maipaliwanag, pero para bang may presensyang nakamasid sa amin. Tahimik ang loob ng bahay, tanging ang tunog lang ng lumang bentilador at mahihinang ihip ng hangin ang naririnig namin. Maupo muna kayo. Pasensya na kung magulo, sabi ni Daniel, bagamat maayos naman ang bahay. Umupo kami sa lumang sofa habang si Daniel at ang kanyang ina ay abala sa paghahanda ng merienda. Ang bahay ay may lumang disenyo, makalumang mga aparador, isang malaking lumang orasan na hindi na gumagana, at mga antigong gamit na tila namana pa sa mga ninuno. Ang tanging moderno sa bahay ay ang maliit na ri sa tabi ng altar. Habang nakaupo kami, biglang bumukas ang pinto sa may kusina. Isang matandang lalaki ang lumabas, marahan ang lakad, at diretsyo ang tingin sa amin. Siya ay payat, may mahabang puting buhok, at may mga kulubot na balat na parang napuno ng hirap ng panahon. Kayo pala ang mga bisita, anya sa mababang boses. Opo, kami po ang mga kaibigan ni Daniel mula Maynila, sagot ni Mario. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Sa halip, tinitigan niya kaming mabuti, isang matalim na titig na nagpadama sa akin ng labis na kaba. Matapos ang ilang saglit, tumango siya at marahang bumalik sa kanyang silid, dahan-dahang isinara ang pinto. Napansin ni Carla ang kakaibang kilos ng matanda, kaya bumulong siya kay Daniel. Sino iyon? Si Lolo Julian, sagot ni Daniel. Matagal na siyang hindi nakikipag-usap sa ibang tao. Hindi namin masyadong pinansin ang matanda, ngunit hindi ko maiwasang mapansin na parang may bumabalot na tensyon sa buong bahay. Kahit si Daniel ay tila hindi komportable sa pakikitungo sa amin. Pagkatapos naming kumain ng pansit at suman na inihanda ng nanay ni Daniel, nagpasya kaming lumabas ng bahay para libutin ang baryo. Habang naglalakad kami sa makitid na daanan, napansin naming halos walang tao sa paligid. Ang ilang residente na nadaanan namin ay tahimik lang na nakatingin sa amin, may halong pagtataka at kaba sa kanilang mga mata. Ang weird ng lugar na to, bulong ni Luis. Na, sagot ni Jenny. Parang ayaw nila sa mga bisita. Habang naglalakad, nadaanan namin ang isang maliit na tindahan. May isang matandang babae roon na nagtitinda ng gulay at ilang pirasong paninda. Lumapit kami upang bumili ng inumin.
Habang kinukuha ko ang barya sa aking bulsa, tinanong ko ang tindera, "Manang, ganito po ba talaga ang baryo nyo?" Parang ang tahimik po. Sandali siyang natigilan bago tumingin sa akin ng diretsyo. "Hindi madalas ang bisita rito, anya. Lalo na sa ganitong panahon." "Anong ibig niyong sabihin?" tanong ni Carla. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may dumaan na isang lalaking mukhang nasa edad 40. May dala siyang kahoy na parang panggatong, ngunit nang makita niya kami, agad siyang lumapit kay Manang at bumulong sa kanya. Nakita naming parang nagbago ang ekspresyon ng matanda, mula sa pagiging palakaibigan, bigla siyang naging seryoso. "Iha, kung ako sa inyo, hindi ako magtatagal dito," sabi niya sa mababang boses. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. "Bakit po?" tanong ko. Huminga siya ng malalim, saka muling nagsalita. "Sa baryo naming ito, hindi ligtas ang mga dayo, lalo na kapag lumalim na ang gabi." Napalunok ako. Naramdaman kong kinabahan din ang mga kasama ko. "Bakit po? May mga magnanakaw ba rito?" tanong ni Luis. Umiling ang matanda. "Hindi magnanakaw ang dapat niyong katakutan." Nang hindi siya nagbigay ng paliwanag, mas lalo kaming nag-alala. Matapos naming magpasalamat sa tindera, nagmadali kaming bumalik sa bahay ni Daniel. Pagdating namin, naroon na si Daniel sa may balkonahe, tila balisa. "Saan kayo galing?" tanong niya agad. "Naglakad-lakad lang sa baryo," sagot ni Mario. "Pero parang hindi yata masaya ang mga tao sa pagbisita namin." Hindi agad sumagot si Daniel. Sa halip, tumingin siya sa paligid, saka bumulong, "Mamaya ko ipapaliwanag. Pumasok na kayo." Sa puntong iyon, ramdam na ramdam namin ang bigat ng baryong ito. Para bang may isang lihim na pilit nilang itinatago sa amin. At sa darating na gabi, malalaman naming may dahilan ang takot ng mga taga rito. Ikatlong bahagi, pagtitipon at pagsasariwa ng alaala. Pagkapasok namin sa bahay ni Daniel, agad naming napansin ang kakaibang pag-aalala sa kanyang mukha. Tahimik siyang nagmasid sa paligid, tila ba may hinihintay o iniiwasan. Kahit anong pilit naming gawing normal ang gabi, hindi mawala ang bigat ng pakiramdam. Nagpasya kaming magsama-sama sa sala upang muling sariwain ang mga alaala ng aming pagkabata. Si Carla ang unang naglabas ng kanyang cellphone at nagpakita ng mga lumang larawan namin. "Grabe, guys! Naalala niyo ba to?" tawa niyang sabi habang ipinapakita ang isang litrato kung saan kami ni Daniel ay nagtatalo sa larong text. Napatawa si Mario. "Ikaw kasi Daniel, mandaraya ka sa text noon. Laging may nakatagong alas sa ilalim ng unan mo." Napangiti si Daniel ngunit halatang pilit. "Haha, loko. Hindi naman siguro." Habang patuloy kaming nagkukwentuhan, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa bintana, dahilan upang magsara ito ng malakas. Napalingon kami at ilang segundo ring walang nagsalita. "Malakas lang ang hangin," sabi ni Jenny, pilit nang umingiti. "Pero alam kong hindi lang iyon basta hangin." Ramdam ko ang pangingilabot sa aking batok, isang pakiramdam na parang may ibang presensyang nakamasid sa amin. "Daniel, seryoso. Ano ba talaga ang meron sa baryong to?" tanong ni Luis. Napatingin si Daniel sa kanyang ina, na tahimik lang na nagtitimpla ng kape sa kusina. Nang makita niyang abala ito, dahan-dahan siyang bumaling sa amin at marahang nagsalita. "May mga bagay dito na hindi dapat sinasabi ng malakas, lalo na sa gabi," bulong niya. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Ano? Ano nang ibig mong sabihin?" tanong ni Carla, may halong kaba ang boses. Huminga ng malalim si Daniel bago nagpatuloy. "Matagal nang may mga nawawalang tao rito sa baryo. Hindi lang basta-bastang pagkawala, parang nilulunod ng dilim." Nanlamig ang pakiramdam ko. "Anong ibig mong sabihin?"
May mga pumapatay, tanong ni Mario, bahagyang nakakunot ang noo. Umiling si Daniel. Hindi basta tao ang may kagagawan. Nagpakawala ng mapait na ngiti si Jenny. Daniel, wag mo kaming tinatakot. Aswang ba yan? Mga engkanto. Tahimik lang si Daniel. At sa katahimikang iyon, para bang sumagot na siya. Wala namang ganyanan, bro, pilit na tawa ni Luis, pero halatang pilit lang ang pagiging kampante niya. Huwag mong sabihing may mga ganun dito. Hindi ako nagbibiro, mahina ngunit matigas na sagot ni Daniel. At kung ako sa inyo, hindi ko tatawagin ang pangalan nila. Sa puntong iyon, hindi na kami natawa. Ang buong paligid ay tila biglang naging mas malamig. Ang ilaw sa sala ay tila bahagyang naglabo. Lahat kami ay naramdaman ang hindi maipaliwanag na bigat sa aming dibdib. Tila upang basagin ang tensyon, biglang tumayo si Mario at tumawa. Tama na yan. Dito pa lang, tinatakot mo na kami. Hindi ko alam kung anong mga kwento ang meron dito sa baryo nyo, pero sigurado akong hindi kami matatakot sa simpleng kwento lang. Pero bago pa siya makaupo, biglang bumukas ang pinto sa likod. Malamig ang hangin na pumasok. At sa dilim sa labas, may anino kaming naaninag. Isa itong matangkad na figura, payat, mahaba ang buhok, at may mga matang nagliliwanag sa kadiliman. Napatigil kami. Walang kumilos. Hanggang sa isang mahinang boses ang narinig namin, isang bulong na malamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Umalis na kayo'y. Nanigas ako sa kinaupuan ko. At sa sandaling iyon, alam kong may ibang nakikinig sa amin. Ika-4 na bahagi, ang unang senyales ng kababalaghan na natili kaming tahimik, nakapako ang tingin sa madilim na labas ng bahay. Ang malamig na hangin ay dumaan sa aming mga balat, nagpapadala ng panginginig mula ulo hanggang paa. Ang anino sa labas ay nakatayo lamang, hindi gumagalaw, pero ramdam ko ang matalim nitong titig na nakatuon sa amin. Sino iyon? Bulong ni Carla, mahigpit na hinahawakan ang braso ni Jenny. Walang sumagot. Si Daniel ay tila napako rin sa kanyang kinatatayuan, hindi makatingin sa amin. Umalis na kayo'y. Muling umalinggaw-ngaw ang bulong, tila galing sa malayo, ngunit nararamdaman kong napakalapit nito sa amin. Biglang lumapit ang ina ni Daniel mula sa kusina at walang sabi-sabing sinara ng mariin ang pinto. Kinuha niya ang lumang kandila sa altar, sinindihan ito, at itinayo sa sahig malapit sa pinto. Huwag kayong lalabas ngayong gabi, mahina ngunit mariing sabi niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa amin, ang kanyang mukha ay punong-puno ng pag-aalala. At huwag kayong magpapakita ng takot. Lalo kaming naguluhan. Tita, sino yon? Tanong ni Luis, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmadong tono. At ano nang ibig niyong sabihin? Bago pa siya masagot, biglang may humampas sa bubong ng bahay. Malakas. Parang may bumagsak na mabigat. Napapitlag kami. Maya-maya, may narinig kaming parang gasgas, tila may matutulis na kuko o daliri na humahagod sa bubong. Dahan-dahan itong gumagalaw, paikot sa bahay. Si Jenny ay mahigpit na nakapikit, yakap si Carla. Si Mario at Luis naman ay tahimik na nagkakatinginan, pilit na pinoproseso ang nangyayari. Muli kaming nakarinig ng tunog sa pagkakataong ito mula sa bintana. Para itong mahihinang kalmot. At ang pinakakinatatakutan namin, nang tumingin kami sa bintana, doon namin siya nakita. Isang pares ng mapupulang mata ang nakasilip sa siwang ng kurtina. Mataas ang anyo nito, nakasabit sa gilid ng bahay, ang maitim nitong katawan ay halos hindi makita sa dilim. Ngunit ang kanyang mga mata, matatalim, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mabilis na hinila ni Daniel ang kurtina, tinakpan ito ng makapal na tela. Huwag kayong lalapit sa bintana, bulong niya.
Ano yan, Daniel? Halos hindi maituloy ni Carla ang tanong dahil sa takot. Isa sila, mahina ngunit matigas na sagot ni Daniel. Isa sa mga nilalang na gumagala dito tuwing gabi. Sa labas, narinig namin ang unti-unting paglalakad ng kung anumang nilalang na yon. Hindi na ito humahampas sa bubong. Ngayon, dahan-dahan na itong umiikot sa bahay, dumadaing sa mababang tinig. Parang nagmamasid. Parang nag-aabang. Si Mario ay marahang kinuha ang kanyang cellphone upang i-video ang nangyayari, ngunit bago pa niya mayangat ang kamera, biglang huminto ang paggalaw sa labas. Tahimik. Nakakabinging katahimikan. Tila walang ibang tunog kundi ang mahihinang tibok ng aming mga puso. At sa isang iglap, may isang malakas na kalabog sa harapan ng pinto, isang napakalakas na hampas na parang may gustong pumasok. Napaatras kami. Muling sinindihan ng ina ni Daniel ang isang kandila, inilagay sa harap ng pinto, at sinimulan ang isang dasal. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, tila lalong lumalakas ang hangin sa labas. Hanggang sa isang nakakatakot na sigaw ang pumuno sa buong baryo. Isang halimaw na alulong, hindi ito tunog ng tao. Hindi rin tunog ng anumang hayop na kilala namin. At pagkatapos noon, nawala ang tunog. Muling nanahimik ang paligid. Naiwan kaming magkakaibigan na tila nakalutang pa rin sa takot. Si Daniel lang ang tahimik na nakaupo sa sahig, nakayuko, at mahigpit na nakatiklop ang mga palad. Hindi pa tapos to, mahina niyang sabi. Magsisimula pa lang. Ika-5 bahagi, ang gabing hindi natulog ang baryo, tahimik kaming nagkatinginan matapos ang nakakatakot na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong baryo. Walang gustong gumalaw. Walang gustong magsalita. Para kaming naging mga estatwa sa loob ng bahay ni Daniel, nakikiramdam kung may babalik pa bang panganib. Ang ina ni Daniel ay patuloy lang sa kanyang pagdarasal. Ang kandilang sinindihan niya sa harap ng pinto ay bahagyang nanginginig ang liwanag, pero hindi ito namamatay. Daniel, bulong ni Mario, pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Ano yung nakita natin sa bintana? Ano yon? Huminga ng malalim si Daniel, pero hindi siya sumagot. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Itinulak ng bahagya ang kurtina upang sumilip sa labas. Walang tao. Walang kahit anong galaw. Pero kahit hindi namin nakikita ang anuman, ramdam pa rin namin ang presensyang nagmamasid. Hindi lang isa, bulong ni Daniel. Madami sila. Napalunok ako. Madami, ulit ni Carla, mahigpit na nakahawak kay Jenny. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo agad sinabi sa amin to, Daniel? Tanong ni Luis. Dinala mo kami rito nang hindi namin alam kung anong panganib ang nandito. Tumayo si Daniel at hinarap kami. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mukha ang matinding takot. Hindi ito ang Daniel na kinalakihan namin, hindi ito ang Daniel na palaging matapang sa lahat ng bagay. Akala ko kaya ko, mahina niyang sagot. Akala ko wala na sila. Pero nagkamali ako. Sino sila? Halos pasigaw na tanong ni Mario. Bago pa makasagot si Daniel, biglang lumapit ang kanyang ina at mahigpit na hinawakan ang kanyang balikat. Huwag mong sabihin, sabi nito, nanginginig ang boses. Huwag mong banggitin ang pangalan nila. Muling bumagsak ang katahimikan. Bakit? Tanong ni Jenny. Ano ba talaga ang meron dito? Nagkatinginan ang mag-ina at sa huli, si Daniel na mismo ang sumagot. Matagal nang may mga nawawalang tao rito sa baryo, mahina niyang simula. At hindi dahil sa ordinaryong dahilan. Noong bata pa tayo, may isang pamilya dito na pinaghinalaang may lahi ng aswang. Halos mapatid ang hininga ko sa sinabi niya. Aswang, ulit ni Luis, hindi makapaniwala. Sagot ni Daniel.
Wala namang ebidensya, pero sunod-sunod ang pagkawala ng mga bata noon. Hanggang sa isang gabi, may nahuling matandang babae sa gitna ng kakahuyan, at may dala siyang bahagi ng katawan ng isang tao. Diyos ko, bulong ni Carla, namumutla na sa takot. Sinulob ng mga tao ang bahay ng pamilya niya, patuloy ni Daniel. Pinatay ang matanda at pinalayas ang iba pa niyang kamag-anak. Lalong lumamig ang pakiramdam ko. Pero, dugtong niya, bago siya mamatay, may sinabi siya. Lalong naging mahigpit ang kapit namin sa isa't isa. Babalik kami, mahina ngunit matigas na sabi ni Daniel, ginagaya ang boses ng matanda. At kapag bumalik kami, kayo ang susunod. Nanlamig kami. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Sa labas, biglang lumakas ang hangin. At sa isang iglap, isang malakas na hampas ang dumagundong sa bubong, mas malakas kaysa kanina. Halos mapatalon kami sa gulat. Nandito sila, bulong ni Daniel. Biglang namatay ang kandila. At sa loob ng bahay, isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa itaas, tila may bumagsak sa bubungan. Hindi lang isa. Madami sila. Ika-6 na bahagi, ang mga mata sa kadiliman nang marinig namin ang malalakas na yabag sa bubong, halos hindi kami makagalaw sa takot. Ang pakiramdam ay parang nasa gitna kami ng isang bangungot na hindi namin kayang gisingin ang aming mga sarili. Huwag kayong gumalaw, mahina ngunit matigas na bulong ng ina ni Daniel. Huwag kayong gumawa ng ingay. Lahat kami ay napatingin sa kanya. Nakapikit siya, tila nananalangin at mariing nakahawak sa krus na nakasabit sa kanyang leg. Sa itaas, naririnig namin ang malalalim na paghinga ng kung anumang nilalang ang naroon. Diyos ko ni. Bulong ni Jenny habang yakap ang nanginginig na si Carla. Maya-maya, nagkaroon ng mas mahinang tunog, parang may matatalim na kuko na dahan-dahang kumakalmot sa bubong. Dahan-dahan ito, para bang tinatantiya kung paano makakapasok. Daniel, anong gagawin natin? Mahina ngunit desperadong tanong ni Mario. Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at tinapik ang kanyang ina. Nay, kailangan nating gamitin yon. Biglang lumingon ang kanyang ina sa kanya, gulat at galit ang nasa kanyang mukha. Huwag. Delikado, mariing sagot nito. Wala na tayong ibang paraan, sagot ni Daniel. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Hindi namin alam kung ano ang pinag-uusapan nila, pero isa lang ang sigurado, kung ano man yon, iyon lang ang pag-asa namin. Sa isang iglap, bumukas ang bintana. Isang napakapayat at mahaba ang braso ang sumungaw sa siwang, ang matutulis nitong mga kuko ay humahagilap sa hangin. Tangina, sigaw ni Luis sabay hatak kay Jenny palayo. Mabilis na lumapit ang ina ni Daniel at binuhusan ng isang madilaw na likido ang braso ng nilalang. Agad itong napaatras, naglabas ng isang nakapangingilabot na hiyaw at nawala sa dilim. Ano yon? Tanong ni Carla, namumutla na sa takot. Langis ng niyog na may dasal, sagot ng ina ni Daniel. Pero hindi ito tatagal. Kailangan nating umalis. Bago pa kami makagalaw, isang malakas na hampas ang dumagundong sa harap ng bahay. Ang pinto ay halos mabali sa lakas ng tama. Wala na tayong oras, sigaw ni Daniel. Sa likod tayo dadaan. Mabilis kaming nagtakbuhan patungo sa likod ng bahay. Pero bago pa namin mabuksan ang pintuan, isang anino ang biglang sumulpot sa bintana sa may kusina. Mapupulang mata. Matatalim na ngipin. Isang halimaw na nakangiti sa amin. Nagkatitigan kami ng nilalang sa loob ng ilang segundo. Ang mukha nito ay mahaba, ang balat nito ay kasing itim ng gabi, at ang mga kuko nito ay mas mahaba pa kaysa sa kamay ng tao. Dahan-dahan nitong ibinuka ang bibig, ipinapakita ang matatalas nitong pangil.
Tumatakbo kayo, sabi nito sa isang tinig na malamig at malalim. Walang makakatakas. Mabilis kong hinila si Carla palayo bago ko pa marinig ang malakas na pagbasag ng bintana. Doon namin napagtanto wala na kaming ibang pupuntahan. At sa gabing iyon, buong baryo ang nakarinig ng aming mga sigaw. Ikapitong bahagi, ang paghabol sa kadiliman nagkakagulo na kami sa loob ng bahay. Ang pintuan sa harapan ay binabangga mula sa labas, ang bintana sa kusina ay nabasag, at ang aninong may mapupulang mata ay unti-unting pumapasok. Takbo, sigaw ni Daniel, hinawakan ang kamay ng kanyang ina at hinila ito patungo sa likuran. Mabilis kaming lumabas sa likod ng bahay. Ang lamig ng hangin ay mas matalas pa sa isang patalim, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita namin ang baryo. Tahimik, walang kahit isang ilaw, pero may mga aninong gumagalaw sa kadiliman. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Marami sila. Saan tayo pupunta? Sigaw ni Carla habang patuloy na tumatakbo. Sa simbahan, sagot ng ina ni Daniel. Hindi sila makakapasok doon. Ang simbahan ay nasa dulo ng baryo, malapit sa kakahuyan. Nagsimula kaming tumakbo pero narinig namin ang mga aninong sumusunod sa amin. Mabilis sila. Napakabilis nila. Naririnig namin ang tunog ng kanilang mga paa sa lupa, ang kanilang hininga, at ang mga matatalas nilang kuko na minsan ay sumasayad sa kahoy at dingding ng mga bahay na nadaraanan namin. Si Mario ay bahagyang lumingon at halos mapamura siya sa nakita niya. Putangina, yan bilis nila. Sa isang iglap, isang itim na figura ang biglang lumundag mula sa bubong ng isang bahay at bumagsak sa harapan namin. Napaatras kami. Ang nilalang na ito ay mas malaki kaysa sa nauna naming nakita. Ang balat nito ay parang sunog na kahoy, ang mata nito ay puro pula, at ang dila nitong mahaba ay lumalawit mula sa bibig nito. Wala kayong matatakbuhan, bulong nito, ang boses ay parang halong sipol ng hangin at umbol ng hayop. Napaatras kami. Ano nang gagawin natin? Sigaw ni Luis, nanginginig ang mga kamay. Biglang lumapit si Daniel sa akin at mabilis na may ibinulong. Pagbilang ko ng 3, tumakbo ka sa kaliwa. Ako na ang bahala rito. Yan. Tiwala ka sa akin, sagot niya. Bago pa ako makasagot, mabilis siyang humakbang palapit sa nilalang at may hinugot mula sa kanyang bulsa, isang maliit na bote na may pulang likido. Binuksan niya ito at itinapon sa mukha ng nilalang. Agad itong napasigaw sa sakit. Takbo, sigaw ni Daniel. Wala nang tanong-tanong, mabilis kaming tumakbo sa direksyon ng simbahan. Sa likod namin, naririnig namin ang halimaw na patuloy na nagwawala sa sakit, pero alam namin hindi ito magtatagal. Bilisan niyo, sigaw ng ina ni Daniel. Kitang-kita na namin ang simbahan. Ang malaking kahoy na pinto nito ay bahagyang nakaawang, tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Pero bago pa kami makarating, may humablot kay Jenny. Sigaw niya. Isang payat ngunit matangkad na nilalang ang lumabas mula sa gilid ng simbahan at hinila siya sa lupa. Jenny, sigaw ni Carla, pilit siyang inaabot. Hinawakan ko si Carla bago pa siya mahilarin. Si Luis at Mario naman ay agad na sumugod para hilahin si Jenny pabalik. Bitawan niya siya, sigaw ni Mario, sinipa ang braso ng nilalang. Ngunit napakalakas nito. Hinila nito si Jenny papunta sa kakahuyan. Ang kanyang mga kamay ay kumakapit sa lupa, pilit na lumalaban. At bago pa namin siya matulungan, isang anino ang lumitaw sa likod niya. Maitim, mahaba ang buhok, at may matatalas na kuko. At bago pa kami makagalaw, hinawakan nito si Jenny sa ulo at sa isang iglap, nawala sila sa dilim. Napatigil kami. Nanlambot ang tuhod ni Carla.
Si Luis ay napaupo sa lupa, nanginginig. Si Mario ay walang masabi. At si Daniel, napaluhod, nakatingin sa madilim na kakahuyan kung saan nawala si Jenny. Hindi. Bulong ni Carla, nanginginig ang boses. Babalik siya, di ba? Babalik siya. Walang gustong sumagot. Hanggang sa isang malakas na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Isang hiyaw ng sakit. Isang hiyaw ng nilalang na gutom na gutom. At sa gabing iyon, alam naming hindi na namin siya mababawi. Ikawalong bahagi, ang huling sigaw sa dilim, tahimik kaming nakatayo sa harap ng simbahan, nanginginig sa takot at kawalan ng pag-asa. Wala na si Jenny. Ang sigaw niya ay parang nag-ukit ng isang malalim na sugat sa aming mga kaluluwa, isang sigaw na hinding-hindi na mabubura sa aming isipan. Si Carla ay nakaluhod sa lupa, umiiyak habang mahigpit na nakahawak sa damit ni Luis. Si Mario naman ay tahimik na nakatingin sa kakahuyan, pilit na sinasapawan ang emosyon. Si Daniel, nakatitig lang sa kawalan, mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Ang ina niya ang unang kumilos. Wala na tayong oras, mahina ngunit mariing sabi nito. Pumasok na tayo sa loob ng simbahan bago pa nila tayong balikan. Mabilis niyang binuksan ang malaking kahoy na pinto. Sa loob, madilim at malamig, pero kahit papaano, ramdam naming ligtas kami doon. Isa-isa kaming pumasok, at noong huling sumara ang pinto, para kaming sabay-sabay na bumuga ng hangin na kanina pa namin pinipigilan. Tahimik. Walang ingay sa loob ng simbahan maliban sa mahihinang paghikbi ni Carla. Naupo kami sa sahig, walang makapagsalita. Jenny ni. Mahina niyang bulong, nanginginig. Bakit siya? Bakit hindi ako? Carla, tama na, mahinang sabi ni Luis. Hindi mo kasalanan. Pero hindi siya natulungan, bigla siyang napasigaw, ang kanyang mga luha ay bumagsak sa sahig. Iniwan natin siya. Iniwan natin siya sa kanila. Wala na tayong magagawa, sagot ni Mario, ramdam ang sakit sa kanyang tinig. Hindi natin siya mababalik. Natahimik ang lahat. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog ng aming paghinga ang maririnig sa loob ng simbahan. Hanggang sa maramdaman namin ito. Isang malamig na hangin ang dumaan sa loob ng simbahan. At sabay-sabay kaming napatingin sa altar. Doon, sa harap ng krus, may isang figurang nakatayo. Payat. Mahaba ang buhok. Dahan-dahan itong lumingon sa amin. Ang mukha nito ay puno ng dugo. At nang tumama ang liwanag sa kanyang mata, Jenny. Si Carla ang unang bumulong ng kanyang pangalan. Dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat hakbang niya ay mabagal, hindi natural. Napalunok ako. May mali. Napatingin ako kay Daniel at nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam na niya. Alam na naming lahat. Ang nasa harapan namin. Hindi na si Jenny. Huwag kang lumapit, bulong ni Daniel, pero si Carla ay tila hindi nakikinig. Jenny. Ikaw ba yan? Mabilis siyang tumakbo papunta rito. Pero bago pa niya ito maabot, mabilis na lumingon ang figura, at sa isang iglap, nakita namin ang hindi dapat makita. Ang kanyang mukha nakangiwi sa isang ngiting hindi pang tao. Ang kanyang mata, wala ng puti, pulang-pula na lang ang natira. At ang kanyang bibig, punong-puno ng matatalas na ngipin. Bago pa namin siya mahila pabalik, hinawakan ni Jenny si Carla sa braso. Malamig. Matigas. Carla. Hindi boses ni Jenny ang lumabas sa kanyang bibig. Isang matalim na bulong, sumama ka na rin sa akin. At sa isang iglap, pumailan lang ang isang nakakabinging sigaw. Hindi lang isa. Marami sila. At alam naming tapos na ang lahat.